Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about mga double agents, 'di ba? Yung double agent, kilala niyo ba yung double agent na pinaka-latest naming nahubarin? Diyos ko, tingnan niyo naman ang aking Diyos ko, ano ba yan? Grabe naman, sa buhok naman yun. Kasi nga nagkakapamassage ko lang. Nagpamassage kasi ako, kaya ganyan. So, pasensya na. Alam niyo naman, pag minamassage, talaga nagugulo ang ang kabuhukan. Ganyan. Well, anyway, okay. Itong butanding ito, nahubaran kasi siya. Talagang nabuko ang kanyang narrative na ang i-promote si Mangga at si Bangag at si Tambi. Talagang lahat yun pala. Dumaan sa kanya. Lahat pala iyon na pagkaperahan niya. Yun palang allegation sa kanya noon kay Tambi. Totoo pala iyon. Wala kaming kaalam-alam. Chumicheke pala talaga siya kay Tambi. Okay? Ngayon, ito na nga si Mangga. Give credits na nga daw kay Mangga, 'di ba? At ang pinakahuli na nga kay Bangag. O lahat ng close kay Bangag kanyang kinakaibigan at matagal na daw niyang kaibigan. Yes, matagal na daw niyang kaibigan. So ngayon, ito pa lang kay Bangag, yun daw ang nagpaaral sa kanya noon. So, sige, sabi mo yan sa'yo nang gagaling yan. Hindi naman sa amin galing yan, 'di ba? Kaya lang, yung magpapanggap ka para pagkaperahan mo yung mga OFW na sumusuporta kay VP Sara at sa mga Duterte at magpapanggap kang Duterte supporters, that's totally unacceptable. Kasi gamit mo ang mga Duterte para magkapera sa mga OFW. So hindi iyon katanggap-tanggap. Okay? Akala natin, 'di ba, mga grupong alpotera lang ang pumepera, hindi pala. Actually, may strategy pala sila nitong friend niya. And nakita namin 'yon doon sa isang conversation, screenshot na naman syempre. Ang sabi, yung isa pala sa mga friend niya dapat magpakulay. Ngayon, pag nagpakulay pala yung isang 'yon, para ngayon, itong mga susunod parang mahali na sila na magpakulay na din o ma-pressure sila na magpakulay na din. Kaya ang ginagawa pala nitong friend niya, magpapakulay and then sa kasunod-sunod na magpapakulay ang iba. Ganon. And merong resibo yan, actually. Merong resibo yan. And ngayon, yung sa pakulay na yan, hindi naman sa amin galing yan. Sa friend niya. Yung friend niya, matay na talagang siraan siya kahit yung nagkakausap-usap kami. Ang dami talagang kwento nitong kaibigan niya. Hindi ko nga alam paano sila naging magkaibigan. Pero, sinisiraan naman siya. Siguro ganun talaga yung dynamics ng friendship nila, magsiraan. Di ba? Wala na kasi nagtatsagaan sa kanila, kundi sila na lang din. Sa dami ng bagay na natuklasan namin sa kanyang past, actually wala naman akong pakialam sa past niya It so happened kasi na kinalkal niya yung past ko, na hindi naman din sa akin. Kung sino-sino dinadami niyang tao. 'Di ba? Ako lang naman daw talaga ang magpapabagsak sa kanya. Lahat talaga ng Santiago. Meron pang Iris, tas ngayon Yumi, ganyan. Sino kaya ang susunod sa Santiago ang magpapabagsak sa'yo? Diba? Tali-talinuhan yan. Kasi may Harvard, Harvard X daw yan. Hindi Harvard Harvard. Harvard X. Diba? Kasi, iba kasi ang Harvard, okay? Iba ang Harvard sa Harvard X. Tingin niya sobrang talino niya, kaya kahit sino pwede niyang banggain, dadaanin niya sa logical fallacy. Pag ba mag-asawa, nagtatalo, sasabihin mo, hoy, manahimik ka, logical fallacy yan. Ano? Hindi, syempre, hindi nag-a-apply yan. Ang totoo niyan, wala na kasi siyang arguments, kundi puro logical fallacy na lang. Yun na lang talaga. Kaya nga ang content niya is ako, mga friend ko, mga kasama ko sa pagbablog. Yun na lang talaga. Pero ito yun, sige, i-set aside natin, okay? I-set aside natin ang personal issue. Kasi alam ko, gigil yan. Unang-una, mas bata ako sa kanya. Yun, irreversible yun. Siyempre. Pangalawa, pangit siya. Sabi na natin pangit ako dati, pero nagparetoke ako para magkaroon ako itsura. Ba't hindi niya magawa? Diba? CFO siya.
O madami siyang pera, di ba? Sabi niya, mayaman siya. At wala daw siyang pakialam sa pakulay ng mga tao. Eh, bakit ganyan? Mamatay kang pangit. Di ba? Ikamamatay mo ang pagkapangit mo. Diyos mio. Ilang taon na ba siya? 75? Oh my God, sa 75 ha? Ganun siya kali. Ganun siya. Ganun siya. Nagkaroon pa ng Diyosawa sa age na... Anyway, iset aside natin ang personal issue dito. Ang question ko lang, bakit pa ulit-ulit mong sinasabi na mahina ang BP Sara? Iyon ba yung propaganda mo? Actually, ang tawag namin dyan, black propaganda. Paulit-ulit mong sinasabi na nahihinaan ka kay BP Sara, nahihinaan ka sa kanyang mga ginagawa, walang kaisti-istilo ang kanyang ginagawa, kulang sa strategy ang kanyang ginagawa. Bakit? Pero pumepera ka sa mga OFW na sumusuporta sa mga Duterte. O ba't ayaw mong maupo si BP Sara? Kasi ang sabi mo, ano daw, mahina. Yun. Yun kasi yun. Alam mo ikaw, matandang butanding. Okay? Wala akong pakialam sa'yo. Ang pakialam ko, yung paninira mo kay BP Sara. Ang pakialam ko, yung pinopromote mo, wag maging presidente ang BP Sara. Yun ang pakialam ko. Okay? Kahit ano pang sabi mo, hindi ako affected. Pero, ang main concern ko, yung sinasabi mo na hindi credible ang BP magpresidente. Sino ka? Sino ka para magsalita ng ganyan? Diba? O di ikaw na. Ikaw na magpresidente. Alam mo ikaw, kahit kailan talaga, ala ka na ginawang tama. Kita mo yung mga followers mo lumipat ulit sa akin. Yung mga followers mo, minahal ulit ako. Bakit? Kasi sa kanila mismo nang galing. Kaplastikada mo. Sa kanila mismo nang galing, kitang-kita ang pagsuporta sa mga bangag. Kitang-kita ang pagsuporta mo sa bangga. Well, iyon ang hindi makikita sa akin kasi kinasusuklaman ko nga ang mga bangag. Kabi-kabila nung paghalukay sa akin na kung sino-sinong tao lang ang ginagamit, kung ano-ano mga fabricated evidence. Ito lang yun. Uwi ka ng Pilipinas. Harapin mo ang warrant of arrest mo. Nganan! Mayaman ka, diba? Haharapin mo lang naman yung warrant of arrest mo. Di harapin mo na kasi nang matigil ka. Matigil tayo pare-pareho. Dumaan na tayo sa legal process. Dumaan na tayo sa due process. Iyon ang pinaka-the best na pwede nating gawing dalawa. Oo, humarap ka. Diba matapang ka? Huwag kang magtago sa mga sa palda ng mga supporters mo. Huwag kang magtago sa mga anino ng mga supporters mo. Matapang ka, 'di ba? Harapin mo kami dito sa Pilipinas. Hindi mo ba namimiss ang Pilipinas? 'Di ba? Ikaw ang nagsabi na so be it. Ikaw din ang nagsabi, sue me. Anong nangyari? Ngangay? Hindi. Talagang may batas na kailangan nating sundin. Umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo ang WOA mo, magharap tayo sa legal na proseso. Madami kang pera, di ba? Ilang counts yun? Oh my God, 37 counts na yun. Sa dami mong pera. Di bayaran mo, di ba? Kaya pwede ka naman gumamit ng surety bond. Kung talagang confident ka na ikaw wala kang kasalanan, mag-bail ka lang. Ganyan. Kasi pagka ikaw nanalo sa kaso, isasauli naman ang iyong piniyansa. Ganun lang kasimple yun. Iyon. Yun lang. Ganun lang kasimple. Kahit ano pang gawin mo, dagdag ka lang ng dagdag ng kaso. Kasi nung isang araw, parang nasa 35 lang yan. Ngayon, aakyat na siya ng 37.
Ang sabi mo pa nga, mahal mo si Libag. Tapos ngayon, mas mahal mo na ngayon si Libag 2.0. Oh, sabi nga mo nga pala, no? Ang sabi mo nga pala, ano daw? Ako, burikat, 'di ba? Meron akong screenshot niya na-confirm ko nga kasi na ako yung tinutukoy mong burikat, kaya nakuha ko ngayon lahat ng evidence ngayon doon. Anyway, okay? Ito lang yan. Umuwi ka ng Pilipinas. Kung gusto mo magtuos tayo, humarap ka sa WOA mo. Okay? Ngayon, kung ikaw may kahihiyan ka, tigilan mo ang pamemera sa mga OFW na sumusuporta sa mga Duterte. Ilabas mo kasi, bakit hindi ka maging proud na supporter ka ni Bangag? Ba't hindi ka maging proud na supporter ka ni Mangga? Pumapera ka naman sa kanila. Diba? Ano yun? Triple blade? Hindi double blade, triple, ganon. May Mangga na, may Bangag pa, tapos meron pa mga Duterte supporters. Kakahiya ka naman, no? Ganon ka talaga gigil. Gigil na gigil sa pera. Grabe ang ugali mo. Yung konti na lang ang nalalabi na buhay mo dito sa mundo, hindi ka pa gumawa ng mabuti. Konti na lang talaga yung yung ilalagay mo dito sa sa mundo. Ba't hindi ka pa gumawa ng ng kabutihan? Wala namang masama doon, 'di ba? At least meron kang maiiwang legacy. Ang legacy mo ngayon naiiwan puro kasamaan. O katulad niyan. Ano ipagmamalaki mo? Nakikita mo yung pagre-resign ko na fake o kung ano-ano gawa-gawa, ganyan, or nakikita mo yung pagiging military ko. Isa lang masabi ko, at least wala akong kaso na nang molestya ng tao. Ikaw, kaso mo nang molestya ka ng kapwa kasarian mo pa. Anyway, thank you so much guys. Magkita-kita tayo sa live. I love you all. Assalamualaikum.